Patay ang dalawang Pilipinong tripulante sa panibagong pag-atake ng rebelteng Houthi sa barkong naglalayag sa Yemen. 3 ang lubhang nasugatan. May report si Rafi Tima. In-airlift ng Indian Navy ang mga lalaking yan mula sa Gulf of Aden sa bahagi ng Yemen. Ang mga sinagip, crew member ng bulk carrier na True Confidence. Sa inilabas na mga larawan ng US Central Command, makikita ang bulk carrier na nasusunog matapos tamaan ng ballistic missile. Sa isang televised statement, inako ng Houthi military spokesperson ang pag-atake. Dati na nilang sinabi na ginagawa nila ang mga pag-atake bilang pagsuporta sa mga Palestinong naiipit sa giyera ng Israel at Hamas sa Gaza. Hindi bababa sa 3 ang nasawi sa pag-atake. 2 sa kanila, mga Pilipino. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers na nagpahayag ng labis na kalungkutan. 3 ang malubhang nasugatan at nananatili sa ospital. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, nakaligtas mula sa pag-atake ang 13 Pilipinong seafarers na dinala na sa Djibouti. Magpapadala na ang Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt ng team para bigyan sila ng tulong. Ang Overseas Workers Welfare Administration naman, pinuntahan na ang mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan para tiyakin ang tulong ng gobyerno. Para doon sa mga sumakabilang buhay na OFW, for assistance alone, or around 220,000 na kagad ito for them, and yung kanilang anak sa aming maitutulong sa educational support from now until they graduate. And karagdagan pang amount of 15,000 if they, kung meron silang gustong itayo na konting pagkakakitaan. Ayon sa may bahay ng isa sa mga nasawi, naikwento pa sa kanya ng kanyang asawa na dadaan sila sa isang delikadong lugar sa Yemen. Nung mga nakaraan pa, Ano pong kwento niya? nagsasabi mo siya na dadaan sila sa war zone, high-risk area nga daw po. Siyempre po, natakot, kinakabahan kasi first time niya po yung ganong Dati mga pera-perata lang, ngayon po talagang mga terorista na eh. 2 anak na 7 at 5 taong gulang ang iniwang anak ng nasawing tripulante. Ang may bahay naman ang isa sa mga sugatan sa social media at sa manning agency lang daw nakikibalita. Kaya naman napanatag daw ang kanyang loob nang malaman ng kalagayan ng kanyang asawa. Ay, thank you Lord. Oo naman, nadala sa aside said, dinala sa ospital yung asawa mo and ginagawa siya. Inaasikaso na raw nila na agad mauwi ang mga biktima, katuwang ang DMW at DFA. Nitong November 2023, sinalakay at hijack din ng Houthi rebels ang isang commercial ship na may sakay na 17 Pilipino. Hawak pa sila ng mga Houthi, pero nakausap naman na sila ng kanilang pamilya. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.